Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the winner post now. Liberty's on my mind. You've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance, one chance. Good afternoon. Tayo sa likod bahay. Tignan ko lang yung yung mga tanim natin. Ilang araw kasi ako nagtrabaho. Hindi ko na nabantayan to likod bahay. Ang kamatis, wala na, mamatay na siguro to. Ito, meron pa akong tinanim na kamatis. Ito yung mga okra. Ayun, meron pang okra doon na isa. Kunin natin. Dito mangkad yung okra, puro punggok. Tapos, ito kinalbo ko nga pala tong kangkungan. Ayan, tumutubo na naman siya ulit. Ayun, may hayop dito. Kita nyo, butas-butas, oh. Oh, no! Pero, ayun, tumutubo siya uli. Yung basil, kinalbo ko rin. It should have been you. Another time, another place, I just know. You could have been the one who made me feel at home. What a crime and what a shame to let you go. Sometimes I just don't know what to do. It should have been you. Tingnan mo tong persimo ni ate, oh. Hala. Sino kumain? Ibon. Ay, hinog na. Ito yung persimo ng kapitbahay, guys, oh. Nilalangaw na. Ba-harvest kami ng ampalaya kasi ilang araw na namin siya di nabibisita. Ayun, may malalaking ampalaya na. Ito rin siya, guys, oh. Medyo napuno na rin yung balag. Kaya lang, paano na, pa-fall na. Medyo malamig-lamig na ng konti. Hindi naman ganun kalamig. Siguro mga nasa 80s na, hindi na siya 100. Kaya feeling ko parang ngayon pa lang bumabawi yung mga halaman. Ngayon pa lang siya mapupuno. Eh, meron pa mga patlang-patlang. Pero nakakatuwa. Hindi kami napunta rito sa garden for the last, siguro mga 4 days na. Papaya picking. Papaya picking. Ayun, oh. Nakakatuwa kasi, guys, ang dami pa niyang oh. May mga bulaklak pa, ang dami, oh. Kasi usually pag ganitong mga panahon na, medyo naglalaylo na kasi nga palamig na, eh. So mamamatay na, pero parang ngayon pa lang nagpi-pick up, tsaka ang dami pa rin yung mga bulaklak. Baby pa to. Ayun, baby pa yan. Huwag mo na yan. Marami pa dyan. Hanap ka. Ito. Buti pa Pwede na to. pala Ayan, oh. hindi hinahayop. Hindi nga hinahayop to. Ayaw nila ng mapait. Ayaw nila nung yung amoy siguro nung ampalaya kasi nga di ba may pagkamapait. Pero yung mga kamatis, yung mga sito, pinipeste. Yung ubas. Yan, pwede na ba yan? Parang maliit. Parang stretch na siya, eh. Maliit pa. O, sige, baka lumaki pa yan. Okay. Ay, ito, nakatago, oh. Kita nyo to. Tingnan mo yan. Akitin mo. Ayun. Hindi mo makita, nakatago. Baka mabulok na. Ayaw mo ba? Baka malaglag ka pa. Napilay Ayun. pa. Ayun, oh. Ayun. Kita mo. Laki, Galing oh. mo, ah. Wow. Putulin mo na lang sa Ay. Putulin mo na lang. Tapos ugutin. Hawakan ko. Sige. Tapos putulin mo. Yan. Ayun, oh. Katago. O, diba? Katatlo na tayo. Minsan dito sa ilalim, meron din. Kasi nga, nakasayad. Ayan pa. Ito. Pwede na ba yan? Pero Maliit pa. baby pa. Ito, malaki na. Kita nyo, dito sa ilalim, oh. Ayan, oh. Ayun. Ay, laki na. Ay! Ay, yun. napital na ba? Hindi pa. Ito magulang na. Parang patawal. Ano na ba to? Ano na ba to? Ang laki. Ang galing naman nandun. Ayun. So, nandun siya, guys, sa ilalim nakatago. Ang laki niyan. Ayun. Ay, ito pa, meron pa dito. Pwede na to. Kasi pag nakasahid sa lupa, minsan, namamatay. Tsaka hinahayop. Ayun, may hayop. Okay lang yan. Hugasan na lang. Gasa mo na lang yan. Ayun. Daming sito, guys. Oh. Medyo magulang na. Pwede pa yan. Ito pa, kunin mo na to. Kita nyo, guys, itong mga sitaw namin na may mga aphids. Oh, no! Ayun. Huwag na yan. Hindi, okay lang yan. Kakainin pa yan. Oo, protein yan. Adik. Vegetarian naman yan. Pwede hugasan lang yan. Sige, kunin mo. Oo, di ba? Pwede pa yan. Hugasan lang yan. Ayun, may mga hayop-hayop. Hugasan mo na. Protein lang yan. Meron pa sa loob doon. Kunin mo kaya. Kaso meron din. Mga aphids. Pag sobrang dami, wag. Ay, oo nga. Ay, wag na. Buong meron. Ayun. Kahapon kasi nag-spray ako. Ayun, oh. Kita niyo yung mga aphids pero patay na sila. Pwede pa siguro yan, oh. Hugasan ko lang. Shoutout nga pala kay Ate Morena Campanero. Sabi niya, Sir, mix ka ng 2 tablespoon na white vinegar, 2 teaspoon na antibac dishwashing liquid, 1 litrong tubig. Tapos lagyan ko rin ng 2 tablespoon na garlic. Sabi naman ni Ate Connie Romero, na-try nyo na ba yung neem oil? It's organic para mabawasan ang mga insects sa garden.
Ayun. Tapos kay Ate Alicioso, nagsuggest din siya. Sabi niya yung husband niya gumagamit din ng neem oil. Also, dishwashing liquid mixed with vinegar and water. Yun ang ginagamit nila sa mini farm nila sa LA. So, shout out kay Ate Alice. And kay Ate Maylin Reyes, sabi niya mag-spray ka ng vinegar naman sa mga vegetable. Baka sakali di lalapit ang mga peste. Ganun kasi daw ginagawa niya sa mga plants niya. So, shout out sa kanilang apat. I think meron pa ibang mga nag-suggest. So, nag-suggest sila. Syempre, ginawa natin, sinubukan natin. Wala namang mawawala. Yun yung ginawa ko kagabi. At ayun guys, so ito nga yun, no, yung neem oil tapos yung vinegar. Ito yung ginamit kong sprayer kagabi. May natira pa nga So, gagamitin ko pa siya siguro sa makalawa. Hindi ko na lang siya nilagyan ng garlic kasi gumagamit ako ng sprayer kasi baka magbara yung sprayer ko kapag nag-mince ako ng garlic. So, gumamit na lang ako ng vinegar tsaka neem oil. Ayun, namatay naman. Nakita nyo naman diba doon sa sitaw. Namatay yung mga aphids. So, sana humabol pa hanggang November. Magbunga-bunga pa. Flex ko lang guys tong monstera namin. Nakita nyo tong dahon. Napakalaki Ayun bagong dahon niya. Ayan, yung kamay ni Amy Grabe Nung tinanim ko to, akala ko mamamatay to kasi nga, tinanim namin to last year. Sabi ko, baka hindi to umabot kasi nga mag-winter. Baka hindi siya mabuhay sa lamig dito sa amin. Ayun. Ang daming butas. Kita nyo. Nilang ating honey for today. At ang sitaw na punong-puno ng protein. Hindi aphids yan. Ano yan? Proteina. Ugasan lang yan. Pwede pang kainin yan, di ba? Ayun guys, what's up? Balik kagagaling boys? Today. What's up? Araw ng Sunday, dito kami ngayon sa church. Balik katatapos lang. Masaya itong mga bata kasi nakapag-banding sila sa mga pinsan nila. Ayun. So iatid ko muna sila sa bahay. Tapos for today, magpapahingayin ko muna si Amy sa pagluluto. Bibili muna kami ng pagkain sa labas. Meron kasi dito bagong bukas na tindahan na Filipino store na mga ulam. So, medyo sabi kami kasi birang-bira lang kasi dito sa area namin magkaroon ng Filipino na kainan. Tapos bagong bukas lang sila, gusto lang namin subukan. Kasi yung mga kapatid ko, sabi nila masarap daw, nasubukan na nila. So susubukan natin, bibili tayo ng pagkain. At least meron kaming bagong place na let's say, wala kaming ulam, meron kaming pwedeng puntahan. Kasi nga itong mga bata, minsan din naman kumakain ng mga ibang pagkain, gusto nito mga lutong Pilipino. Kaya yon titingnan natin kung masarap. Cheat day ka, cheat day. Cheat day. Ito na yung pinamili natin. Yun Magandang hapon po. Ba't ngayon ka lang? Wala pala tayong drinks. Ay, wala ka palang drinks. Tubig na lang. Labas ka nag-park? Labas ako nag-park. Akala ko kasi kanina. May nakaharang Okay lang yan. Let's go. Yun, sisig. Ito yung mga hindi natin naluluto Ito yung mga nagrekomenda Masarap to, masarap. May ano kami dyan, may stocks kami. Kami may ari yan Kaya may hari yan Ano pangalan ulit tindahan na to? Sisig and Boba. Bukas lang ba nito? Nasa Facebook. Bago lang. Nasa Facebook. Bago-bago lang. Last month, siguro. Nabentahan kami. Tingnan natin kung masarap. Hindi mo sisikin boba. Sisig and Boba. Baka pikin namin. Kaya naman. May sinisira ang tindahan. Doon daw sa kabilang tindahan, yung dinuguan, puro daw taba. Dito raw, masarap. Subukan natin kung masarap. Pikin namin. Ito mukhang masarap talaga yung sisig nila Sabi na rin siguro may ano. Ano? Siguro si Ivy. Ayun. Butes? Si Ivy. Kumita si Palantir. Kumita tayo ng $10 kay Palantir. Palantir tapos yan. Nasa yung pata. Hoy, napakagalante mo. Sa sisikin boba? Ha? Sisikin boba? Ayun, pinopromote nyo Tapos Kaya binili ko yung kaldereta. Masarap. Ubus na yung kaldereta. Ano? Oo. Kaldereta nila sa Ano kaldereta yung kambing? baka. Masarap. Oo. May kambing din ata sila no? May pero yung panabutan na Tsaka meron silang papaitan din. Tinapaalala mo yung Palantir. Diba? Ito na yun. Sa likod yung boba. Baka maghanap pa ng iba sa Palantir. Ito na yun. Di
Di ba sabi ni Ivy? Sabi niya, oo, darating yun. Ano, Wait lang. wait lang daw. Ayan na yung blowout. Oh. Meron lang silang pakuha pa rin sa hapon. Ibang tapos sa right. Ano ba? Masarap ba? Masarap? Masarap. Masarap. Gabi yung ano, punong-puno to kanina. Ubus. Yan ang mabenta. Alin yan? Mabenta Ito yung sisig. Kaya sisig and bomber. Yung sisig yan lang yung meron silang parang reserva doon. Ay, marami. Oo, marami. Kasi Kasi yun ang time na ano best selling eh, no? na sisig and boba. Masarap guys, masarap. Pero yung sugar ko, tumataas na. Kailangan ko mag-treadmill. Hindi pwede. Sabi na katrabaho ko, pa 911 siya. Tapos, meron ho kasing mga nagtatanong nung nagpakita ako nung sa blood glucose monitor na ginagamit ko. Ang sabi ni anak ni Mina, hello po kuya, pwede po bang mag-request ng video kung paano nyo gamitin yung blood sugar app nyo? Kasi pre-diabetic po ako. Sabi naman ni Carly, hi Sir Roland, just wanna ask, what kind of glucose monitor do you use? So itong ginagamit ko na device ay tinatawag na continuous glucose monitoring device. Marami siyang mga brand din, pero ang ginagamit ko in particular itong Abbott Freestyle Libre 3. Paano ko ginagamit to? Pagbukas nyo ng kahon yan, guys. Ito, gamit na to. Papakita ko lang sa inyo. Ang pagbukas nyo, may makikita kayong cartridge niya. So, dito yung device sa gitna. Ang gagawin nyo is... Buksan mo siya. Yan, ganyan itsura niya, guys. Tapos, ilalapat nyo lang dun sa location kung saan nyo siya ilalagay. Ayun yung karayom niya, guys, sa loob. Tapos yan, guys. Papunch ko lang siyang ganon. Tapos, pagka-punch nyo, tanggalin nyo na siya. Ayun. Ayun na siya, guys. So, ayan na siya. Ganun lang, guys. Meron siyang app. Ang gagawin nyo lang, i-scan nyo lang yung sensor. Ganyan. Kasi, yeah, papalo nyo lang instruction, paano yung paglalagay. Tapos, may nakalagay dyan, scan new sensor. Magko-connect silang dalawa, and then magi-start na siyang gumana. Bali yung kada isang device, naglala siya ng 14 days. Sa isang buwan, dalawang ganito yung nagagamit ko, which is 28 days. So, hindi pa nga actually isang buwan. 28 days lang. So, kailangan nyo siyang palitan every 14 days at ino-notify kayo. Meron doong countdown ng mga days kung kailan siya mag-expire. Nagpa-function siya as Bluetooth. Kailangan guys yung phone nyo malapit doon sa CGM device para mag-read siya parate. Nag-read siya every minute. So, bibigyan niya kayo ng resulta every minute. Pretty accurate naman siya. Minsan lang may konting discrepancy siguro. Plus, minus. Siguro the worst na yung 15 points. Minsan 10 points, ganyan. Pero most of the time naman, okay naman siya. Nagtanong din si BFD. Sabi niya, serious question, sir. Paano mo na-measure ang blood sugar mo where you're able to check via phone? What other gadget is used to measure? I'm really interested because I'm pre-diabetic and I don't want to do the poking or pricking. Hope you can answer this. Yan, paano ba i-attach yung blood glucose monitor na iyan? Masakit ba? So yan, na-explain ko na kung paano siya kinakabit. Masakit ba? Minsan may time na masakit siya, pero minsan merong time na parang wala ka lang naramdaman. And hindi naman ganun kakapal yung needle niya, kaya hindi naman siya ganun kasama. So kung ikaw nagpiprick ka na parati sa daliri mo at natotolerate mo, mas matotolerate mo yung dito sa braso. Tanong din niya, is it causing discomfort? So, ilang buwan na rin akong gumagamit nito, BFD, pero wala naman ako nararamdamang discomfort. Tapos, sabi naman ni Ate Selly Lapu, sabi niya, thanks for sharing the tuna recipe. I'm diabetic for almost 17 years na. Ask lang po, saan mo nabibili ang glucose monitor mo? Kasi 2 times a day pa akong nagbubukas prick. Ano yun? Siguro yun, nag-check ng blood sugar niya. Watching from South Dakota. So, ito, Ate Selly, nabibili to sa mga pharmacy. Kahit saang pharmacy, usually nagkikerry na siya. Sabi ni Gerald Villamor naman, sir, may CGM po kayo. Paano maka-avail ng ganyan without diabetes diagnosis? Gusto ko din sana i-monitor yung sugar ko. Hindi kayo pwedeng makabili nito pag wala kayong prescription. So, ask your primary doctor magsulat ng reseta. Kaya lang, pag nagsusulat ang reseta ang doktor, kailangan meron kayong diagnosis. Pero, siguro pwede kayong maka-get away sa ganoon kung sabihin nyo na lang din sa primary doctor nyo na gusto nyo magkaroon at tapos pwede kayong magbayad out of pocket. Kasi kapag wala kayong diabetes, yung insurance nyo hindi siya i-cover.
Actually, yung insurance ko, hindi rin siya covered kasi I think yung kino-cover lang ito mostly kapag yung naggumagamit ng mga insulin. So, hindi naman ako naggumagamit ng insulin tsaka hindi rin ako nagagamot. Pero I asked my doctor na gawan ako ng prescription para makakuha ako nito. Ang binabayaran ko dito, $75 kada dalawang box. So, parang isang buwan is $75. And out of pocket po yun. Pero, hindi kayo bibigyan din ng pharmacy kahit sabihin nyo mag-out of pocket kayo kung wala kayong reseta. So, sabihin nyo lang sa doktor nyo na gusto nyo gumamit ng CGM and willing kayong magbayad out of pocket. Kasi kailangan nyo yung reseta para bigyan kayo ng pharmacy. Pag kinabit nyo siya dyan, meron na siyang parang tape na kasama na nakapaligid. So, kahit naliligo ko guys, siguro meron lang isang incident na natanggal siya habang naliligo ako. Pumunta lang ako online, nabi ko lang na natanggal, papalitan agad ng abot yung device mo. Kahit sabihin mo na nagamit mo na siya ng 10 days, sabihin nyo lang, let's say, na-detach siya, mag-fill up lang kayo sa online ng replacement, tas magpapadala na sila. Hindi sila ganun kahigpit actually. Pagdating naman sa accuracy guys, okay naman siya, medyo accurate naman. So, tingnan natin guys yung sugar ko ngayon. Ayan, katulad niya, kita nyo? 92 yung reading ng aking blood sugar. So, papakita ko sa inyo guys, meron ako ditong blood sugar monitor. Kukumpara natin ano yung resulta doon sa CGM versus sa totoong blood glucose monitor. So, ito guys, check natin ha. Ayan, nagtusok ako. Boom. 3. Ayun, dito sa CGM, 92. And then dito sa blood glucose monitor ko is 96. So ano lang siya, 4 points lang yung difference niya. Tsaka guys, ano naman to, if FDA approved to. Kumbaga maraming mga testing na ginawa dito, tsaka comparison para dito sa glucose monitor na to. Ang maganda lang dito, every minute meron kayong makukuhang resulta. Ang bubuksan nyo lang yung application niya and then makikita nyo na yung resulta instantly every minute. So hindi nyo na kailangan magtusok-tusok ng daliri. Siyempre, yun nga lang, medyo mas costly siya. Maganda rito guys, meron pa kayong makikitang average glucose nyo, yung meron tinatawag na GMI. So, parang ito yung makikita nyo na average ng glucose nyo na parang A1C. Ang A1C, di ba, 90 days siya average kinukuha. Meron siyang 90 days. Meron siyang 7 days, meron siyang 14 days, 30 days, tsaka yung 90 days. Ayan. So, yan yung 90 days. So, maganda siya kasi pwede nyong ma-predict kung ano ba yung magiging A1C nyo. Kasi, di ba, usually, i-check ng doktor kung ano yung A1C nyo every 3 months. So, dito pala mape-predict nyo na. Tsaka maganda rin dito guys kasi makikita nyo yung mga pagkain na talagang nagpapa-spike ng blood sugar nyo. Meron din siyang psychological effect na, let's say, kumain ako ng kanin, tapos nakikita nyo nag-i-spike na, medyo matatakot na rin kayo pag nakikita nyo live yung kung ano yung blood sugar nyo. Diba? Parang nakita nyo na nag-spike 200 na, hindi pa kayo nagde-dessert. So, tendency minsan, magdadalawang isip kayo, ay, kakain pa ba ako ng dessert? Ganito, ganyan. Mas nagkakaroon kayo ng awareness, tsaka ng control sa sarili nyo bago kayo kumain. So, yun guys. Sana nasagot ko yung mga tanong nung nagtatanong sa mga diabetes. Maraming salamat sa question nyo. At ayun, ganito na lang muna siguro yung vlog natin. At maraming salamat po sa inyong panonood. At kung meron po kayong natutunan at nagustuhan nyo po yung vlog natin for today, please hit the like button at magkita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Bye! Sometimes I just don't know what to do. It should have been you.